Oh, ako nangutang. Matanong ko lang kayo, sino ang paga 50 pataas, taas ng kamay? Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Shoutout po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Alright? So, ang topic natin ngayon for today's video, Yorme nagsalita na tungkol sa kanyang inutang. So, yan po, no? Marami po kasi ang nagbabas sa kanya. Kasama na yung mga BBM vloggers, no, na talagang bumabahan sa kanya. Sinasabi nila, bakit si Isko nangutang nung pandemic? Bakit yung mga ibang bayan o sa Metro Manila, kagaya ng Makati, Quezon City, hindi sila nangutang? Bakit si Isko nangutang? Yan po, no? Yan ang kanina talagang banat. Kay Boss Roy, na tila ba kung pakikinggan mo, nangutang lang tapos wala nang ginawa. Parang sinasabi nila binulsa lang at walang naitulong. Ganyan po, no, ang kanilang pinalalabas. Kaya tayo hindi tayo pwedeng manahimik. At dito, no, sa video ng ipapalabas natin, mismong si Yorme na po ang sasagot kung saan napunta, lalo na nung panahon ng pandemic. Bagamat sinasabi na natin dito na kung saan na dinala ni Yorme, mas maganda po, siya na mismo ang magsabi. At dito, naglabas pa siya ng kwentada kung saan napunta. Halimbawa lang, no, yung siyempre, nung pandemic, wala pong pumapasok sa school. Yung mga bata, bawal, sa bahay lang. So, bumili siya, no, ng 110,000 na tablet at saka 11,000 na laptop para sa mga teacher, ayan, sa estudyante, at load. So, gaano kaya kalaki ang kanyang binayaran o binili para lang sa education? Alam naman po natin, sobrang napaka-importante. So, yun, halos 1 billion daw yan. So, marami pa po siyang sasabihin dito. Kaya sa mga naghahanap kung saan dinala ni Yorme, eto na. Siya na mismo ang sasagot dahil 4 na buwan sang nanahimik, no? Sa mga buzzer na walang tigil na paninira. Pagkatapos kung mapanood yung video, mga Iskonians, please lang po, no, like, share, and subscribe. At siyempre, huwag nyo kalimutan mag-comment yung opinion nyo sa loobin, especially yung pagsuporta nyo kay Boss Y. Alright, so narito na po ang kanyang paliwanag, mga buzzer. Ito na. Yari kayo ngayon. Alright? Pasok, Boss Y. Talaga? Araw-araw akong inalmusal ng mga yun. Ako ang almusal, tanghalian, hapunan. Yung isa naman, ginawa kong pulutan sa inuman. Ay kung ganyan ang damdamin ninyo, ipanatag na ang loob ko. Nalulungkot lang ako. Nalulungkot lang ako dahil yung mga dati kong kasama, nung araw, panay ang papuri sa akin. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa mata nila. Kaya ulitin ko, tanong ko, gusto nyo ba talaga akong bumalik? Marami daw akong utang. Talaga? Taas ka ang kamay ng walang utang. Kaya ako naman, sa totoo lang, hindi naman ako papatol sa kanila. Yung mga panirang ginawa nila, simula nung Nobyembre, nung Disyembre, January, February, patawag dito, patawag doon, 1 bulig dito, 5 kilo doon. Siyempre, nakakatakot din dahil gipit ang tao. Sabi ko naman, doon sa mga nakausap nila, sabi ko, tanggapin nyo lang, tanggapin. Sayang din 5 kilo.
Pansaing din yun. Tapos may isang bulig ka pa. May pan-Jollibee ka pa. Mamantikaan man lang tayo kahit konti. Tama ba? Pero, mga kababayan, ngayong gabi, wala kayong maririnig na panira sa amin. Wala. Bakit? Hindi mo kailangan manira ng kalaban mo sa politika at hilain mo yung paa para ikaw naman ang umangat. Hindi totoo yun. Ang taong naninira kasi walang nagawa. Tama ba? Oh, ako nangutang. Matanong ko lang kayo, sino ang paga 50 pataas, taas ng kamay? O di ang dami nyo na nakitang gobyerno. Tama mali? Ang Pilipinas ba may utang? Marami rin tayong utang? Diba? O ako nangutang, pero may binondominium. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, ni minsan, hindi ako nagkubli sa inyo. Noong ako, ginawa niyong mayor, noong 2019, wala kayong narinig na sinisi ko yung sinundan ko kasi walang iniwang pera. Nag-move on kagad ako. Bakit? Ibumoto na nga kayo ng bagong mayor. Ibig sabihin, ayaw nyo sa patakbo nung nakaraan. Tama mali? Nag-move on tayo. Inayos natin. Umaangat na tayo. Biglang nagka-pandemya. Sinong mag-aakala na darating sa buhay natin? Unang dumating yan sa mga ninuno natin. 1918. 1918 ang huling nangyaring pandemya, more or less. Ngayon, tayo mga nangabuhay, nakaranas ng takot. Baka tayo'y mamatay dahil sa COVID-19. Nakaranas ng hirap ng buhay. Pandemya, ano nasira? Ekonomiya. Pag walang ekonomiya, walang trabaho. Pag walang trabaho, walang picha. Pag walang picha, walang chicha. Tama mali? Pero, kayo na mga nasarapan, sa Wakali, sanang ka hanggang doon sa Kodli. Kayo na lang ang testigo ko. Dahil yung iba'y patay na. Wala tayong magagawa. Talagang ganun na nangyari. Kayong na mga naparito, at least kaya nyong sabihin sa mga salinlahi natin na noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, buwan-buwan, may food box. Sa Quezon City, sa Makati, o sa amang parte ng Metro Manila, ano meron? Hindi ko alam. Pero sa Maynila, sigurado ako, walang nagutom na bawat pamilya sa lungsod ng Maynila. Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Matanong ko lang kayo, real talk tayo ngayon. Taas ang kamay ng may anak dito. Matanong ko kayong diretsahan. Pag walang makain ang pamilya nyo, gagawa nyo ba ng paraan? Iraraos nyo? Lahat gagawin nyo? Ganon din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong pandemya. Kaya may taong naninira, walang maikwentong nagawa o tayo magkukwento na may kwenta. Tingnan natin, kwentay lang natin para lang magka-idea tayo. 700,000 families
times 1,000. 700,000 times 4,000 magkano? 700 million! Patay na. Ang dami na zero. 700 million pesos buwan-buwan. Times 8. Lalo na nagka-leche-leche. 8 times 7. 5.6 billion piso. Saan ko kukunin yun? Ano, may puto ko ng ginto? Chicha pa lang yun. Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, AstraZeneca bakuna, daang-daang milyon. Ospital ng COVID, 300 milyon. Sa Luneta, mabuhay lang ang mga taga-Maynila noong pandemya. Isama nyo pa, naalala nyo yung unang-unang bigay? 700,000 times 1,000 pesos bawat pamilya. Naalala nyo yun? Additional 700 million pesos. O ngayon naman, ipaalala ko lang, total kwentong may kwenta eh. Taas ang kamay ng may anak na nag-aaral sa public school dito sa Maynila. Mga batang Pedro Guevara, batang Almario, o tingnan ninyo, paalala ko lang, nakatawid ba ang anak natin sa pag-aaral ng pandemya? Di ba namigay tayo 110,000 na tablet sa bawat estudyante sa lungsod ng Maynila? 11,000 laptop para sa mga teacher natin. At ito pa maganda, libre internet. Tama mali? No magka 1 bilyong piso at 300 million pesos. Kayo na po ang magkwenta. Yung pa lang ang binibilang natin.